Nung naging dalawa na yung anak ko, tsaka ako na-realize na mahirap pala maging nanay. Hindi ko kasi naranasan yung hirap nung kay Kuya Axel pa lang. Dahil nga sa mama ko siya ng halos 3 taon. Hindi pala basta-basta ang pagiging isang ina, lalo na nga kung dalawa yung inaalagaan mo. Minsan inaantok ka pa pero kailangan mo nang bumangon. Para asikasuhin yung mga gawain na dapat mong gawin. Magluluto ka na sa umaga para naman pagising nila ay may kakainin na sila. Kahit nga gutom ka na ay hihintayin mo pa silang magising para nga sabay-sabay kayong kumain. Kailangan mo nang gawin yung mga dapat mong gawin para nga pagising nila ay sila na lang yung aasikasuhin mo. May mga time pa nga na tamad talaga yung katawan mo at ayaw makisama. Pero wala ka pa ding choice kasi nga kailangan. Lalo na nga kung may anak kang masipag mag-aral at ayaw umabsent sa school. Minsan pa nga masama ang pakiramdam mo at kailangan lang na wag mong indahin. Magpipray ka na lang na sana wag tumuloy dahil kawawa naman yung mga anak mo kung sakali. Babaliwalain mo na nga lang hanggang sa mawala na lang ng kusa. Yung pagiging mahinhin mo nung dalaga ka pa ay nawala na din. Dahil kapag pala nanay ka na dapat strong ka sa lahat ng bagay. Strong physically para magawa mo ng mabilisan yung mga gawaing bahay. Kapag nanay ka na hindi na din uso yung focus ka lang sa isang bagay. Dahil sigurado magpapatong-patong na yung mga gawain mo. At kapag sabay-sabay mo namang ginawa yun lahat ay talaga namang nakakapagod. Dapat physically fit ka lagi dahil napakahirap na magiging sitwasyon nila kung ikaw naman yung magkakasakit. Minsan maiiyak ka na lang talaga at maiisip mo na ganun pala yung nararanasan ng ating mga magulang dati. Maiisip mo nga na hindi pala talaga biro kapag naging isang ina ka na din. Dapat strong mentally at emotionally dahil ikaw lang din yung magpapalakas at magpapatatag ng loob mo kapag nanghihina ka na. Lalo na nga kapag may sakit yung mga anak mo at minsan sumabay pa yung asawa mo. At napakarami pang ang pagsubok na dumadating. Kaya minsan iyan din talaga yung dahilan kung bakit mainit yung ulo natin. Dahil nga minsan hindi na natin alam kung ano ba yung dapat nating unang isolve. May mga time din na galit tayo at napapagalitan natin yung mga anak natin kahit simpleng mali lang naman yung nagawa nila. Pero syempre aware naman tayo doon na dapat hindi, pero tao lang din naman tayo at napapagod din. Malaking tulong din talaga ng suporta ng ating mga asawa. Dahil nga kahit ano pa nga yung pinagdadaanan natin, iparamdam niya lang na nandyan lang siya sa tabi natin ay magiging okay na tayo, 'di ba? At madalas problema financially, short sa budget, unexpected na mga gastusin at mga sabay-sabay na due date ng bills. Pero kahit ano pa nga yan, magugulat na lang talaga tayo dahil na-survive na pala natin. Alam nyo ba kung bakit? Dahil napaka-powerful talaga ng prayers at dito na lang talaga tayo kumakapit at kumukuha ng lakas ng loob para malampasan natin lahat. Dapat positive lang lagi yung mindset natin na kahit ano pa yan ay kayang-kaya natin yan. Nakaya nga ng mga nanay natin na mas matindi pa yung pinagdaanan sa buhay. Tayo pa ba? Kaya sa mga mamis na katulad kong araw-araw lumalaban sa buhay, sa mga mamis na kapareho ko yung pinagdadaanan, sa mga mamis na minsan pinanghihinaan na ng loob at hindi na alam yung gagawin, isang mahigpit na yakap po. Dahil lahat ng sacrifices na ginagawa natin ngayon ay nakikita yan ng nasa itaas. Tao lang tayo na kapag pagod na ay pwede namang magpahinga pero pahinga lang ha, bawal sumuko. Syempre hindi naman puro hirap dahil napakasarap maging isang ina. Lalo na kung naibibigay mo yung mga pangangailangan ng mga anak mo. Lalo na kung meron kang asawa na supportive at maunawain.